Madami sa mga abogado ng mga Duterte ay pro bono. Hindi po nila maintindihan yan eh. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit po hindi nila maintindihan na pwedeng libre mga abogado? Kasi sila bayaran. Akala nila lahat ng tao katulad nila. Eh putya kami nga, ni Singkunduling, hindi pa ako nakatanggap sa mga Duterte. Pero lagi mong pinagtatanggol. Po pwede po yun. Kasi sila pinagtatanggol nila yung amo nila. Depende sa bayad eh. Tatay Badong, nawala na yung nakikialam sa pag-vlogs mo. Nasaan ka na makulit? Inano ko na yun. Sinipa ko. Nakulitan ako. Gipitan sila sa Senado. Galing ba sa itlog si Kongre doon ng kabataan? Gusto nga namin mahiwalay na Mindanao kasi magulo sa Maynila. Alam po ninyo, Fausto Lasam, naranasan nyo na ba yung Duterte leadership? Gusto nyo ba yon na bumalik? Yun lang po ang hangarin natin kasi po, binibigyan nyo lang sila ng pagkakataon na magkaroon ng kaguluhan eh. Ayaw po natin maging magulo ang Pilipinas kasama ng Mindanao. Hindi naman po papayag wala pong papayag na gobyerno na hihiwalay po yung isang isla nila. Pangalawang pinakamalaking isla sa Pilipinas, Mindanao. Hihiwalay, sa tingin nyo papayag yung Pilipinas? Ang gusto lang naman natin, no, sa totoo lang, ang gusto lang naman ako paniniwala ko gusto nyo din mga taga Mindanao, magkaroon lang ng kaayusan sa pamamahala. Kasi po, lalo po tayong mawawalan ng katahimikan. Halimbawa po na pagbigyan po kayo na maghihiwalay na kayo. Di, gusto nyo ba yon na magse-secessionist movement kayo? Ano talaga yan? Gera talaga yan. Sir Aratilis. Jan Paulo Salto, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Sir Aratilis, pakiwari mo, may chance ba magkaroon ng constitutional crisis? Wala naman constitutional crisis kasi lahat naman sumunod naman sa Supreme Court. Hindi naman, wala naman kapangyarihan si Tito Soto na hindi lang siya, wala lang kasi siyang alam. Madakdak lang si Tito Soto pero wala rin naman siya magagawa. Sumunod din naman lahat sa Supreme Court eh. In fact, sumunod po yung House of Representatives. Di ba? Gusto lang talaga ni Tito Soto na maging tau-tauhan. Hi, pang copy po. Fort. Thank you very much, Rocky Atsuji. Hindi ko po alam kung tama po yung kung pagkakabigkas ko Rocky Atsuji. Maraming salamat po sa pakape. Yan. 500 yen. Gawin na natin siyang moderator. Yung mga nagpapahamak sa mga Pilipino ang tunay na traidor. Correct. May traidor pa kayong nalalaman. Nagsasawa na rin siguro mga senador sa pag-hostage ng boto ng administrasyon para sa impeachment trial ni BP Sara Trogon. Yung mga Rokia Chujui, Rokia Chujii. Yan. Ayan. Rokia Chujii. Maraming salamat po sa pakape, madam. Madam ba yan? Hindi ko alam, pambabaeng yan. Sino yung legal luminaries ni 2000? Mga kaklase niya sa one ball. Boss Bad, sabi ni yung Tiberos, kayang-kaya niya raw talunin si Sara sa 2028 nung bilang minority leader.
Natatalo siya na Naalala niyo ba yun? Ha? Minority, dalawa lang sila ni Coco Pimentel, di ba? Na minority. Si Alan Peter Cayetano, ang sabi niya, hindi raw siya majority, hindi raw siya minority. Ano raw siya? Independent. Akalain mo, nung nagbutuhan ng CA, Commission on Appointment, no? Nagpahalal si Cayetano bilang independent. Nagpahalal siya na siya yung magre-represent sa minority. Siya na lang nga yung minority doon, natalo pa. Sa madaling salita, walang kalaban, natalo pa ni Boy 10K. Tapos, hindi siya nakapag-react. Tsaka siya nag-react, tapos na yung botohan. Paano yan? Paano ka magiging presidente? Matutulad ka lang niyan kay Pinoy. Pinupulbos na yun sa 44, wala pang reaction. Tatay Badong, lobat ka ata, biro. Hindi. Ganito lang talaga. Hindi naman laging panahon na mabilis yung ano natin. Pero mabagal tayo na madiin. Yan. Binati mo na ba si Toings Toings? Tatay Badong, breaking news. Reunion yung Duterte kasama si President Inday sa binyag ni Bondok. Aba? Duterte na. Sana kompleto na. Duterte 12 na. Si Jubilicious, ano na siya eh. Nadjakita na siya eh. Wala pa bang jacket to? O nga, no? Thank you po sa nagpaalala. May kasalanan tayo kay Jubilicious. Hindi natin siya ginakitan. Kala ko kasi may jacket na siya. Pasensya na, madam. Siguro yung yan. Boss Baz, ang sinasabi ko, sa mga post na puri kay The Junior ay panira sa Duterte. Magkano naman ang rate kapag ganito ang post? Di makasagot, baka totoong bayad. Ang dami na po nagpatotoo na bayad sila eh. Boss, si Jubilicious yan. Maraming salamat sa nagpaalala kay Jubilicious. Kayang-kaya niya raw talunin si Sara sa 2028. Yan. Natapos na tayo riyan. Kung pababaan ng boto, laban. Panalo talaga si Risa. Hindi. Baka talunin siya ni John Vic o kaya ni Martin. Bakit para nagmamadali sila? Sa impeachment ni BP Sara, mamamatay na ba si Bibi? Grabe naman. Hindi po. Yan po yung mga pahayag nila eh. Dapat ngayon na. 2026. Kasi pag umabot yan ng 2027, goodbye na sila lahat. Kaya atat na atat sila ngayon. Siyempre, unahan din yan eh. Baka maunahan pa sila ng mga pro-Sara daw eh. After nangyari sa bagyo last year, kala ko na-resolve ng flood control. Di pa rin pala. Tuloy ang kurakot pa rin. Grabe ang nangyayari sa Iligan at Lanao. Yan po talaga ang sinasabi natin na hindi po nila pwedeng maligtasan. Yan pong mga flood control kasi kada babaha, kada uulan, mapapaalala sa atin na hindi po natapos yung investigasyon dyan sa flood control dahil mas niligtas nila yung mga tao. Ako nga po, Sir Badong, masama ang loob ko sa nangyari sa mahal nating bansa. Kaya ibebenta ko na maliit na lupa ako sa Bulacan at stay for good dito sa Japan. Dream ko mag-farming pero nakakawalang pag-asa. Ayan. Hindi mo naman yata kinakailangan ng pera, Ma'am Sweet Bliss. Sa akin mo na lang ibenta ng mura.
Sa akin mo na lang ibenta ng mura. Nakatulong ka na, madadalaw-dalaw mo pa balang araw. Tapos pag naisipan mo pa balang araw na gusto ko pa mag-farming bibigyan pa kita ng ano ron. Sa akin mo na ibenta. Basta mura lang. Biro lang po, biro lang. Ala, ano nangyari? Teka. Nagbibiro. Ganyan ba? Nawala tuloy ako. Di ba? Kaysa ibenta niya sa iba o ganun lang yun eh. Kaya sabi ni Supremo, kung baliktaran lang usapan, no worries na. Kilala ko bilang Ben Tumbling. Kaya wag siyang intindihin. Kung saan marami doon siya, inuulit niya, silent miss tahimik. Siguro balang araw no pag-aaralan ng mga ng mga political student pag wala na sila Lito Lapid no pag-aaralan tong tagpo na to ng kasaysayan ng Pilipinas. Nanaginip ng gising si Ontiveros. Panalo daw siya sa tartar ni Llamas. Sir Aratilis, yung ba tama ni Bonget, terminal cancer na ba? Wala po kung alam sa ano eh. Alam niyo po, mahirap pong magsabi kami. Kasi mahigpit po si YouTube diyan. Sa mga medical, sa medical po siya. Si Bak yung channel. Impeachment kay BP Sara lang kanilang pag-asa. Correct. Pero ito po ito yung pinangangalandakan natin eh. Kahit na po palagay na worst comes to worst, na impeach, natanggal nyo sa pwesto si BP Sara. Excuse me po, ipagpalagay po natin. Sa tingin nyo, iboboto namin kayo. Sa tingin nyo, iboboto natin si Ontiveros, yung mga tao ni Marcos, kung sino man yung patatakboy ni Pangulong Marcos. Sa tingin nyo, iboboto namin kayo. Ngayon, tinanggal nyo si Sara Duterte. Pipilitin namin may tumakbo sa mga Duterte, is either Baste or Pulong. At yun ang susuportahan namin. Pucha, pinakulong nyo na tatay naming karton. Gamitin na namin yung tatay naming karton, pinakulong nyo na. Tapos, yung vice president namin, i-impeach nyo, wala kaming gagawin, at iboboto pa namin kayo. Utot nyo. Anong logic nun? Pinakulong nyo si Tatay Digong, in-impeach nyo si BP Sara, tapos hihingi kayo ng boto sa amin. Duterte pa rin ang iboboto namin. Yan ang pakatandaan nyo. Duterte pa rin ang iboboto namin. Basa. Tatay Badong, yung MRT na wala sa release dahil kay Abaya, nagpapagasa daw sila dalawa kapag hindi umayos. Hindi, yung pag hindi raw natuloy-tuloy yung yung MRT tsaka LRT. Boss Master, pwede ba lifetime na siya magdala ng Erinola? Sino yung pwede Erinola talaga? Yan. Tamsak dan, Boss Buds. Tatay Badong, yan. Badong, alam mo ba na pumanaw ng kababatang utol ni PRRD?
Opo, binati na po natin, nakikiramay po uli kami sa pamilya Duterte sa pagkamatay ng bunsong kapatid. Bunso pala yan eh. Ni Tatay Digong, si Bong Duterte. Sir Bad, sabi mo singutin na lang lahat ni Rido ng papel sa impeachment papuntang Senado pero siguraduhin niyang hindi hininga. Hindi hinga sa singo. May baste at pulong pa, di ba? Akala nyo naman kahit ma-impeach pa nila si BP Sara, nakaline up pa rin si baste at pulong. Yun ang iboboto namin. Bakit karton ng tawag nila? Di ko magets. Kasi pag pagdadalaw ka dun sa dahig, nagpapapicture yung mga Pilipino dun sa karton. Hindi naman karton yun eh. Yung istandi ni Tatay Digong, karton ng tawag nila. Karton ba yun? Buhay pa hanggang ngayon? Comelec ang problema kahit iboto pa sa ang Duterte. Wala po yan. Alam niyo po, hindi po umubra sa boto ng mga Duterte yung Comelec. Landslide eh. Maaari ka lang pong madaya ng Comelec pag yung mga close ang laban. Pero pag landslide po, mahirapan po yung Comelec. Kaya i-landslide po natin. Ganun po yun. Masyado kayong takot sa Comelec eh. Kailan ba natalo ang Duterte? May talo na ba yung mga Duterte? Wala pa pala eh. Bakit kayo natatakot sa Comelec? Tatay Badong, kay Pinoy Talkies, laro-laro arcade, nagpasikat ng kapit kamay habang nagtuto. Oo nga pala, no, si Ara walang pupuan. Tsaka yung pinatayo nila na tulay, yung bumagsak sila lahat. Pwede kaya mangyari na ilipat sa Mindanao ang capital city ng Pinas? Hindi po. Pwedeng magkaroon ng tinatawag na Mindanao ay hindi, ng Malacanang in the South. Malacanang in Mindanao, pwede yun. Pero yung maging Kapitolyo, baka balang araw pag burado na tayo lahat. Tatay Badong, ano ba akala niya kay President Inday? Pulubi? Natatakot na silang magagaling yung makikipagdebate ka na Jerbil. Shell ngipin. Walang katotoran. Wilfred Dries, example, DOTR Secretary. Bautista, kinuha ng direktor ng SMB. Yung pinagbentahan niya na naiya, may komisyon na, may trabaho pa. Di ba? Yun eh. Aray ko. Yun po yung kaya nila tinulak yung mga tao na pala, no? Yung pala, tao pala ni Ramon Ang, no? Kaya pala bukang bibig eh, ano. Buti nga hindi natuloy na i-privatize yung busway. EDSA busway, gustong i-privatize niyan eh. O privatize mo yun? Sabi ko po, EDSA yung tayo nagpatayo nun ah.